At inilaglag na nga ni Saldico ang kanyang mga boss na naguutos para magnakaw ng daang-daang bilyon mula sa kaban ng bayan. Walang iba kundi si BBM at si Martin Romualdez, at may isinabit pa siya na pangalan, itong katulad ni Pangandaman. Siguro po ay kinakailangan nating makipagkaisa sa isasagawang malaking pagtitipon sa Ludeta para sa isang peaceful rally. Kung ano man ang tawagin nila dyan, basta yun ay pagtitipon ng mga tao, ng mga Pilipino na sukang-suka na dito sa nangyayaring nakawan sa gobyerno. Hindi lang nakawan, pagkatapos ng nakawan ay pagtatakipan kung sino ang gumawa at may kasalanan nito. Pero very obvious from the statement of former Congressman Saldico, at siya dati ang chairman ng APRO, napakalinaw dun sa kanyang mga statement. Yun ang isa sa mga hinihintay natin na senyales para hindi na tayo mag-alinlangan na sumama dyan. Bakit? Sapagkat yung mangyayari po na yan sa 16 ng Nobyembre hanggang 18 ng Nobyembre ay matatala sa kasaysayan ng Pilipinas, na ipinakita po muli ng mga Pilipino na galit sila sa mga magnanakaw na nasa gobyerno. Galit sila sa mga politikong nagsasamantala para kanilang ibulsa ang kaban ng bayan. Huwag po kayong matatakot doon sa sinasabi ni DILG Secretary Junvic Rebulya na maaring ito ay mahulog sa isang destabilization or sa rebellion na kanilang sinasabi para takutin na huwag sumama ang mga tao. Bakit? Napakalinaw po sa Article 134 ng Revised Penal Code. Pag ang pag-uusapan ay rebellion, meron tatlong elemento yan. Ano-ano yung tatlong elemento? Una, the offenders gather publicly. Pangalawa, the rise against the government. Pangatlo, they use force or weapons. Tandaan po natin, hindi tayo gagamit ng puwersa o anumang armas para alisin si BBM. Bakit? Yung gagawin po natin ay ayon sa konstitusyon at ayon sa batas na umiiral sa ating bansa. Anong halimbawa? Baka yung ating isasagawang pagrarally na yon ay mauwi sa pag-pressure dito sa mga mambabatas na i-impeach itong si BBM. Nandun po yun sa konstitusyon. Baka naman po ito ay mauwi dun sa tinatawag natin na people power, na hindi din naman po ikinukonsidera ng Supreme Court sa maraming kaso na kanilang